Magandang araw sa inyo mga kapugi. Dahil marami nagsuggest na lagyan ko daw ng bubong itong ating mini oven dito si taas ng treehouse para hindi ito kaagad mabasa ng ulan. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. May nabasa na naman tayo sa comment section mga kapugi. Nalagyan daw natin ng bubong itong ating mini oven dito si taas ng treehouse. At dahil malapit na sa bubungan itong kanyang pinagpapwistuhan, kaya hindi tayo pwede maglagay ng bubong ng dahon ng anahaw o di kaya ang bubong na gamit ng tiklad. Kaya naisipan ko na lang kunin itong kawayan dito sa nasirang kubo si taas ng bundok. Dito rin kasi nakapwisto yung ating mini oven dati at nung nalipat na natin doon sa itaas, kaya hindi na ito napapakinabangan. At para hindi masayang ito, ay ito na lang yung ating ilalagay na bubong doon sa itaas mga kapugi. Pipiliin na lang natin yung mga pwede pang magamit. Nasira kasi ito nung dumaan si Bagyong Uwan. Kung anahaw o tiklad kasi yung ating gagamitin, ay mabilis kasi itong lumiyab at kumalat ang apoy. Pagkatapos ay dinala ko na muna dito malapit sa ating treehouse. Bago ko ito dadalhin doon sa itaas, ay nalisan ko na muna ito ng mga pako. Kasama ko pala dito yung aking asawa mga kapugi. Naghuhugas siya dito ng mga ginagamit natin sa pagluluto. At maya't maya ay dumating naman dito yung aking biyanan. Nag-aalis siya ng mga damo dito sa kanyang taniman. Dahil tapos na ulit sila sa pag-harvest ng niyog. Kaya dito na naman siya ulit magpo-focus dito sa taas ng bundok. At ako naman ay nakafocus lang dito sa paggawa ng bubong ng ating lutuan. Kailangan mo lang. Inalis na din pala dito ng aking biyanan itong tanim niyang kamote dahil magtatanim siya ulit dito ng pakwan sa taas ng bundok mga kapugi. At doon sa gilid na natirang kamote ay hindi niya na ito tinanggal para kapag mag-ulam kami dito ng talbos ay mayroon pa kami dito makukuhanan. At pagkatapos natin mag-asikaso dito ng ating treehouse mga kapugi ay pagtatanim naman yung ating pagkakabalahan. Hindi lang pakwan yung aming itatanim dito dahil magtatanim din kami ng iba't ibang klaseng mga gulay. Sayang. May ano siya? At nung uminit na ay nagpahinga na dito ang aking biyanan at sakto ay tapos na rin ako dito sa paglagay ng bubong gamit itong kawayan. Pansamantala ay nagpahinga na muna kami dito sa ating treehouse at itong aking asawa ay dito na sa taas tumambay dahil kahit mainit dito ang kapaligiran ay napaka-presko naman dito sa loob ng ating treehouse. At yung aking biyanan pala ay bumaba na din dito ng bundok kaya dalawa na lang kami dito ng aking asawa. Gustong gusto niya dito tumambay dahil nakaka-relax talaga dito mga kapugi at sobrang natuwa siya sa paggawa ko dito ng treehouse dahil nag-i-enjoy siya sa kanyang nakikitang tanawin dahil sa natapos na tayo dito maglagay ng bubong. Kaya nagato na din ako dito sa ating mini oven para makapagluto na ng ulam para sa aming pananghalian. Hindi lang tinapay o karne ang ating mailuluto dito sa ating mini oven mga kapugi, pati na rin itong ating ulam na isda. Habang nag-aantay ako maluto dito ang ating ulam mga kapugi, ay tamang relax lang muna tayo dito habang nilalasap ang malamig na simoy ng hangin.
At dito malapit sa ating treehouse ay may malaking puno na kung tawagin namin dito ay lapiting. At medyo napapaisip ako dito kung pwede kong din gawan ito ng treehouse. Kaso medyo malabo dahil maraming mga baging ang nakapulupot dito. Dahil sa medyo nagutom na din ako dito. Kaya inilatag ko na itong ating lamisa dahil malapit na maluto itong ating nilulutong ulam. At tinawag ko na din dito yung aking asawa para kami ay mananangalian na. Bako ng kanin natin ah. Parang ako. Ay, sabaw, sabaw. Bakit ganun? Kahit di na pala maggamit ng sauce, no? Pwede ko nang gawin ng ganito. Mas kasi yung club eh. Akala namin dito ay buong maghapon ay maganda ang panahon. Kaso pagdating ng hapon ay ganito ang aming sitwasyon. Nagkaroon dito ng malakas na hangin at bumuhos ang malakas na ulan. Kaya umakyat na kami ditong dalawa sa itaas para dito na din mapalipas ng oras. Buti nga hindi dito kumulog o kumidlat mga kapugi dahil kung nagkataon na kumikidlat dito ay siguradong kahit maulan ay bababa talaga kami dito ng bundok. Pero kung ganito man lang na umuulan lang ay sobrang napakasarap dito magpahinga. Sudan ito na ang ulan. At nung tumila na dito ang ulan ay kagad naman kami ditong bumaba para makapagatong at makapag-init na ng tubig dahil sa napakalamig ngayon dito mga kapugi. Nagbalat na din dito ang aking asawa ng laman ng kamote dahil magluluto siya dito ng kamote Q mga kapugi para sa aming pang merienda dahil isa rin ito na masarap na i-partner sa kape lalo pa at maulan dito ngayon sa amin.
Merienda tayo mga kapugi. Pasok din ako. Wow. Maulan ito. At kung nagustuhan nyo itong aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakabot itong aking video. Sa mga nakabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.